Ang Japan ay huminto na sa pagmamasid upang magsimulang kumilos. Para sa 2026, ang mga higante ng sumisikat na araw ay naglulunsad ng isang opensiba sa makina na idinisenyo upang durugin ang paglawak ng China at pahiyain ang kompetisyon na labis ang halaga. Ang mga ito ay hindi mga eksperimento. Sila ay 14 na hayop sa kargahan na may mga makinang hasa sa 1,000 labanan at mga presyong sumisira sa lahat ng lohika. Atensyon! Ang pwesto bilang isa ay isang tunay na alamat ng Japan na nagkakahalaga ng mas mababa sa $10,000. Ang huling pagsalakay sa pandaigdigang merkado ay nagsimula na. Magsimula tayo sa listahan. Pwesto 14, Mazda BT-50. Ang Mazda BT-50 ay isang pick-up na may katamtamang laki na kumakatawan sa matagumpay na pakikipagtulungan sa pagitan ng Mazda at Isuzu na pinagsasama ang pinakamahusay ng parehong tatak na Hapones. Ang makinang turbo-diesel na 3 litro ay gumagawa ng 190 kabayo ng lakas na may malakas na torque. Ito ang maalamat na makinang Isuzu na kilala sa buong mundo para sa matinding tibay na regular na lumalampas sa 500,000 kilometro nang hindi binubuksan. Ang chassis na hagdan ay matatag na ginawa para sa mabigat na trabaho. Ang sistema ng traksyon na 4x4 ay mapagkakatiwalaan at mekanikal. Ang transmisyon na manual na may 6 na bilis ay may tumpak na paglipat ng kambyo. Mayroon ding automatic na magagamit para sa mga mas gusto ang komportable. Ang suspensyon ay partikular na ikinalibrate ng mga inhinyero ng Mazda upang magbigay ng higit na kaginhawaan nang hindi isinasakripisyo ang mga tunay na kakayahang off-road. Ang kapasidad ng karga ay 1 tonelada. Ang kapasidad ng hatak ay 3,000 at 500 kilo na may napakahusay na katatagan. Ang disenyong kodo ay elegante at sopistikado na nagpapaiba nito sa hitsura mula sa D-Max. Nakapareho nito ng pangunahing platform. Ang loob ay pino na, may atensyon sa detalye na katangian ng Mazda, kabilang ang mga superior na materyales at tumpak na pagkakabuo. Ang modernong teknolohiya ay kasama ang malaking screen na may kumpletong koneksyon. Ang tinantyang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 37 at $44,000 depende sa partikular na merkado. Ang Mazda ay nag-aalok ng sopistikadong disenyong Hapones na pinagsama sa makinang Isuzu na may maalamat na tibay na umaabot sa 500,000 kilometro. Ito ang perpektong balanse sa pagitan ng estilo at napatunay ang pagkakatiwalaan. Pwesto 13, Nissan Navara. Ang Nissan Navara ay isang pickup na may katamtamang laki na makabuluhang ina-update ng Nissan para sa modelong 2026 na may mahahalagang pagpapabuti. Ang makinang turbo diesel na 2.3 litro ay gumagawa ng 160 kabayo ng lakas na may sapat na torque mula sa mababang revolusyon. Ang chassis na hagdan ay pinalakas ng bakal na may mataas na tibay sa mga kritikal na bahagi. Ang sistema ng traksyon na 4x4 ay mekanikal at mapagkakatiwalaan ng walang komplikadong elektronika. Ang transmisyon na manual na may 6 na bilis ay mas gusto ng mga purista. Mayroon ding automatic na 7 ang bilis na magagamit na may swab at hindi mapapansing paglipat ng kambyo. Ang suspensyong multibraso sa likuran ay natatangi sa segment na ito na nagbibigay ng higit na kaginhawaan na higit na mas mabuti kumpara sa mga kailumaang suspensyon na Eje Rigido. Ang kapasidad ng karga ay 1,000 kilo ng buo. Ang kapasidad ng hatak ay 3,500 kilo na may napakahusay na katatagan. Pwesto 12, Mitsubishi 200 Triton. Ang Mitsubishi 200 na kilala rin bilang Triton ay ganap na binago para sa 2026 na may mga dramatikong pagbabago sa lahat ng aspeto.
Ang makinang turbo diesel na 2.4 na litro na biturbo ay gumagawa ng 211 kabayo ng lakas. Ang torque ay 470 Nm, isang figura na humihigit sa Hilux sa partikular na aspetong ito, isang bagay na marami pa ang hindi nakakaalam. Ang chassis na Largueros ay ganap na bago, mas matigas at matibay. Ang suspensyon ay may mas malawak na galaw na nangangahulugan ng mas mahusay na performance sa labas ng aspalto. Ang disenyo ay matipuno at parisukat na may mga linyang markadong agresibo. Ang mga ilaw na LED ay nakahati na lumilika na makabago at natatanging hitsura. Ang loob ay malawak at mas mahusay na nagamit na pinalalaki ang espasyo sa loob. Binigyang prioridad ng Mitsubishi ang espasyo at katatagan kaysa sa mga hindi kinakailangang screen. Ang pagiging functional ang ganap na prioridad. Ang presyo ay kompetitibo na nagsisimula sa $30,000 para sa mga base na bersyon, na naglalagay dito bilang isa sa mga pinakakompetitibong opsyon sa segment para sa kung ano talaga ang inaalok nito. Ang Mitsubishi ay gumawa ng kabuuang muling pagdidisenyo na nag-iisip na harapin ng tapatan ang mga higante tulad ng Toyota Hilux at Ford Ranger. Ang 200 ay huminto na sa paglalaro ng ligtas. Sa 2026, ito ay seryosong magugulat at higit sa isa ang mapapaisip kung talaga bang ang Hilux ang tanging opsyong Hapones na karapat-dapat isaalang-alang. Pwesto 11, Subaru Baja Concept. Ang Subaru Baja ay nagbabalik bilang isang natatanging compact pickup pagkatapos ng maraming taon ng kawalan sa merkado, kung saan ito ay may mga tagasunod na ganap na tapat. Ang makinang Boxer na 2.4 na litro ay gumagawa ng 270 kabayo ng lakas na may agarang tugon. Ang sistema ng traksyon integral permanente ay pamantayan sa lahat ng bersyon nang walang karagdagang gastos. Ang chassis na unibody ay nagbibigay ng superior na pagmaneho na may hahambing sa mga SUV na deportivo. Ang mababang sentro ng grabidad ay nagpapabuti sa katatagan ng malaka habang pinapanatili ang mga tunay na kakayahan ng isang pickup. Ang disenyo ay naiiba at praktikal na may natatanging focus sa segment. Ito ay direktang katunggali ng Ford Maverick na may mga makabuluhang bentahe sa traksyon at pagmaneho. Ang tinansyang presyo ay $34,000 na naglalagay dito sa isang kompetitibong posisyon. Para sa Subaru, ang kabuuang traksyon ay hindi isang opsyonal na karangyaan na may dagdag na bayad. Ito ay bahagi ng ADN ng tatak, isang bentahe na halos wala ng iba pang nag-aalok bilang standard sa mga compact pickup. Ang Baja ay nagbabalik kasama ang inhinyeriyang Hapones na naaprubahan sa loob ng maraming dekada at malinaw na pangako ng maalamat na pagkakatiwalaan ng Subaru. Ito ay isang tunay at seryosong banta para sa segment ng mga compact pickup na kasalukuyang pinangungunahan ng mga Amerikano. Ang Subaru ay may potensyal na dominar ang particular na niche na ito na may natatanging proposisyon ng halaga. Ang makinang Boxer na horizontalmente opuesto ay may mga piston na gumagalaw ng patagilid na nagkakansela ng mga likas na pang-ininig sa isa't isa na lumilika ng swabing operasyon nang hindi nangangailangan ng mga karagdagang edge de balance na kinakailangan ng mga makinang en linya o V na konbensyonal. Ang pagsasaayos na ito ay naglalagay sa sentro ng bigat ng makina ng napakababa sa chassis na nagpapababa sa sentro ng grabidad ng buong sasakyan na nagpapabuti sa katatagan sa mga saradong kurbada at binabawasan ang pag-indayog ng katawan ng malaki kumpara sa mga tradisyonal na pickup na may mga konbensyonal na makinang nakakabit ng mataas. Pwesto 10, Hino 300 Series. Ang Hino 300 Series ay isang mabigat na komersyal na pickup na idinisenyo partikular para sa matinding pang-araw-araw na trabaho sa malalang kondisyong komersyal. Ang makinang turbo diesel na 3 litro ay gumagawa ng 150 kabayo ng lakas na may malakas na torque mula sa mababang revolusyon.
Ang chassis na hagdan ay lubang pinalakas ng bakal na may makapal na kalibre na mas matibay kaysa sa mga konbensyonal na pick-up. Ang kapasidad ng karga ay 2 tonelada ng buo sa pinalakas na kaha. Ang kapasidad ng hatak ay 4,000 kilo na may kawit na pangkomersyal na klase. Ang konstruksyon ay mula sa tunay na truck na komersyal na may napatunayang matinding tibay. Ang suspensyon na balestas ay matatag na idinisenyo para sa patuloy na mabibigat na karga nang hindi nadedeporma. Ang loob ay functional at basic nang walang mga hindi kinakailangang karanyaan na nakatuon sa purong gamit. Ang tinantyang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 42 at 50,000 dolyar na makatarungan dahil sa mga kakayahang komersyal. Ito ay idinisenyo para sa mga partikular na gamit pang komersyal at pang-industriya kung saan ang kapasidad ng karga ay kritikal. Ang Hino ang ganap na espesyalista sa mga truck na komersyal na may maalamat na tibay na napatunayan sa mga plota ng sasakyan na tumatakbo ng milyon-milyong kilometro. Ang pickup na ito ay regular na lumalampas sa 500,000 kilometro sa matinding mabigat na trabaho sa loob ng mga dekada ng malalang paggamit ng walang pahinga. Ang makinang turbo diesel na 3 litro ay gumagamit ng inyeksyon common rail na may mataas na presyon na may teknolohiyang binuo partikular para sa malalang gamit pang komersyal na tumatakbo ng libu-libong oras sa ilalim ng patuloy na maximum na karga ng walang pahinga. Ang sistema ng inyeksyon ay ginagawang mikroskopiko ang gatong na nagpapabuti sa kumpletong pagsunog at binabawasan ang mga emisyon habang pinalalaki ang kahusayan sa init upang mabawasan ang konsumo sa mga gamit pang komersyal kung saan ang gatong ay isang malaking gastos sa operasyon. Pwesto Siyam, Toyota Corolla Pickup. Ang Toyota Corolla Pickup ay isa sa mga pinakahihintay na paglulunsad ng 2026. Isang pickup na compact monocasco mula sa maalamat na pamilyang Corolla. Inihahanda ng Toyota ang compact na truck na ito na partikular na idinisenyo para sa magaan na trabaho, pang-araw-araw na paggamit at urbanong merkado kung saan kasalukuyang naglalaban ang mga modelong tulad ng Ford Maverick at Ram Rampage. Ang makina ay ang 2 litrong dynamic force na gumagawa ng 175 kabayo ng lakas at 209 Newton metro ng torque. Mga figurang higit pa sa sapat para sa isang compact na pickup na ganitong uri. Magkakaroon ng mga hybrid na bersyon na magagamit gaya ng nakagawian sa mga makabagong Toyota. Ang produksyon ay nakatuon sa Timog Amerika, lalo na sa Brazil, na may posibleng paglawak sa iba pang mga merkado pagkatapos nito ayon sa pangangailangan. Ang disenyo ay compact na na-optimize para sa magaan na trabaho at urbanong pang-araw-araw na paggamit. Ito ay direktang katunggali ng Ford Maverick at Ram Rampage sa segment ng mga urbanong compact pickup. Ang tinantyang presyo ay malapit sa 25,000 dolyar na maglalagay dito ng direkta sa labanan na may malinaw na bentahe. Ang maalamat na reputasyon ng Corolla sa matinding tibay. Ang pickup na ito ay hindi dumarating upang mag-imbento ng anumang kakaiba o eksperimental. Dumarating ito upang gawin ang pinakamahusay na alam gawin ng Toyota kaysa sa kanino man. Kunin ang isang pormulang napatunayan sa loob ng maraming dekada at gawin itong isang ganap na tagumpay sa benta. Ito ang tugon ng Hapones upang mabawi ang lupang nakuha ng mga tatak na Tsino sa segment ng mga urbanong compact pickup. Ang makinang dynamic force na 2 litro ay gumagamit ng siklong Atkinson na may mataas na antas na ekspansyon na na-optimize para sa pinakamataas na kahusayan sa init na lumalampas sa 40% ng kahusayan, kabilang sa mga pinakamataas sa mga makinang may panloob na pagsunog ng malawakang produksyon sa kasalukuyan. Ang sistema ng direktang injeksyon ay gumagana sa napakataas na presyon na ginagawang pino ang pag-atomize ng gatong na nagpapabuti sa kumpletong pagsunog. Ang transmisyon ay magiging na-optimize na CVT
o tradisyonal na automatic depende sa partikular na merkado. Pestovalo Nissan Titan XD. Sinisimulan natin ang ikalawang kabanata sa Nissan Titan XD, isang pickup na may buong laki na pinagsasama ang inhenyeryang Hapones sa matatag na kakayahang Amerikano. Ang makinang V8 Endurance na 5.6 na litro ay gumagawa ng 400 kabayo ng lakas na may maluwalhati at katangi-tanging tunog. Ang transmisyon na automatic na may siyam na bilis ay swab na nag-o-optimize sa kahusayan. Ang sistema ng traksyon na 4x4 ay matatag na idinisenyo para sa patuloy na malalang paggamit. Ang kapasidad ng hatak ay 5,500 kilo na may pinagsamang sistema ng pamamahala. Ang chassis ay lubhang pinalakas para sa mabigat na trabaho. Ang konstruksyon ay may pilosopyang Amerikano ng matinding katatagan. Ang loob ay malawak at marangya na may mga premium na materyales na may mataas na kalidad. Ang teknolohiya ay kumpleto na may malalaking screen at mga advanced na sistema ng tulong. Ang suspensyon ay matatag na particular na ikinalalibrate para sa mabigat na paghatak. Ang tinansyang presyo ay naglalaro sa pagitan ng $55,000 at $65,000 depende sa particular na kagamitan. Ang Nissan ay malakas na tumataya sa segment ng buong laki na may malupit na lakas ng V8 na pinagsama sa maalamat na pagkakatiwalaang Hapones. Ito ang perpektong kombinasyon ng dalawang magkaibang pilosopiya ng inhenyeria na lumilika ng isang pick-up na may matinding kakayahan para sa mabigat na pang-araw-araw na komersyal na trabaho na maaaring direktang makipagkumpetensya sa mga itinatag na Amerikano. Ang makinang V8 Endurance na 5.6 na litro ay gumagamit ng variable valve distribution na dalawaan sa admission at exhaust na nag-o-optimize sa pagpuno ng mga silindro sa lahat ng saklaw ng revolusyon, mula sa mababa para sa maximum na torque na kailangan sa paghatak hanggang sa mataas para sa rorok na lakas habang bumibilis. Ang sistema ng direktang injeksyon ng gatong ay gumagana sa napakataas na presyon na ginagawang pino ang pag-atomize ng gatong na nagpapabuti sa kompletong pagsunog at binabawasan ang mga emisyon na sumusunod sa mga mahigpit na regulasyon. P. Westo Pito. Honda Ridgeline. Ang Honda Ridgeline ay isang pickup na ganap na natatangi at makabago na humahamon sa lahat ng mga itinatag na kumbensyon ng tradisyonal at konserbatibong segment. Ang chassis na unibody ay nagbibigay ng superior na pagmaneho na maihahambing sa mga premium na SUV na Pino. Ang makinang V6 na 3.5 litro ay gumagawa ng 280 kabayo ng lakas na may swabing katangian ng maalamat na Honda. Ang matalinong sistema ng traction integral ay nagpapahagi ng torque ayon sa nakitang pangangailangan. Ang transmisyon na automatic na may siyam na bilis ay Pino na may hindi mapapansing paglipat ng kambyo. Ang trunk sa loob ng kama ay makabago at natatangi sa segment na nagbibigay ng ligtas at hindi nababasa na imbakan. Ang pagmaneho ay maihahambing sa Pino na SUV habang pinapanatili ang mga tunay na kakayahan ng isang pickup. Ang loob ay Pino na may maalamat na kalidad ng Honda at mga superior na materyales. Ang teknolohiya ay advanced na may kumpletong mga sistema ng tulong na Honda Sensing. Ang tinansyang presyo ay naglalaro sa pagitan ng $45,000 at $55,000 na makatwiran para sa inaalok nito. Ang Honda ay nag-aalok ng tunay na makabagong disenyo na may natatahing disenyo na sinusuportahan ng napatunayang maalamat na pagkakatiwalaan. May mga unit na dokumentadong lumalampas sa 300,000 kilometro sa pamamagitan lamang ng regular at pangunahing pagpapanatili. Ang Ridgeline ay humahamon sa mga tradisyonal na kumbensyon ng segment ng mga pickup na nagpapatunay na may mga iba't ibang paraan ng paggawa ng mga utilitanyong sasakyan nang hindi isinasakripisyo ang mga kakayahan o pagkakatiwalaan. Ang chassis na unibody ng Ridgeline ay gumagamit ng konstruksyon ng bakal na estanyadong may mataas na tibay na may maraming pampatibay na estratehikong hinang sa mga kritikal na bahagi ng mataas na tensyon na kinilala sa pamamagitan ng pagsusuring pang-computer.
Ang konstruksyong ito ay nagbibigay ng rigidest torsional na mas mataas sa mga tradisyonal na chassis na hagdan, habang makabuluhang binabawasan ang kabuuang bigat na nagpapabuti sa kahusayan ng gatong at dinamikong pagmaneho na maihahambing sa mga pino na premium na SUV. Pwesto 6. Toyota Tacoma. Ang Toyota Tacoma ay isang maalamat na pickup na may katamtamang laki na ganap na binago para sa modelong 2026 na may mahahalagang revolusyonaryong pagbabago. Ang makinang turbo na 4 na silindro na 2.4 na litro ay gumagawa ng 238 kabayo ng lakas na may pinabuting tugon. Ngunit ang tunay na revolusyonaryo ay ang hybrid na bersyong magagamit na pinagsasama ang matinding kahusayan sa saganang at agarang lakas. Ang chassis na hagdan ay matatag na binuo na literal na parang tangke. Ang sistema ng traction na 4x4 ay may mechanical na reduktora para sa matinding off-road. Ang suspensyon ay matatag na may napatunayang matinding kakayahang todo-tereno sa mga propesyonal na kompetisyon. Ang loob ay makabago na may mga materyales na may superior na kalidad. Ang teknolohiyang safety sense ay kumpleto sa mga advanced na sistema ng seguridad. Ang kapasidad ng karga ay 1 tonelada ng buo. Ang kapasidad ng hatak ay 3,000 kilo. Ang mga bersyong TRD Pro ay nag-aalok ng mga matinding kakayahang off-road ng direkta mula sa pabrika na may propesyonal na suspensyong Fox. Ang tinansyang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 40,000 at 48,000 dolyar na makatarungan dahil sa mga kakayahan nito. Ganap na binabago ng Toyota ang alamat na ito ng tibay gamit ang revolusyonaryo at makabagong teknolohiyang hybrid. May mga unit na dokumentadong lumalampas sa 500,000 kilometro gamit ang orihinal na makina na nagpapatunay ng hindi mapapantayang matinding tibay na walang ibang tatak ang makakagaya ng pare-pareho sa loob ng mga dekada. Ang hybrid na sistema ng bagong Tacoma ay pinagsasama ang makinang turbo na 4 na silindro sa makinang dekuryente na nakasama sa transmisyon na nagbibigay ng pinagsamang lakas na higit sa 300 kabayo, habang dramatikong pinabubuti ang kahusayan kumpara sa mga konbensyonal na makinang degasolina. Ang makinang dekuryente ay nagbibigay ng agarang tulong habang bumibilis na ganap na nag-aalis ng turbolag na nakakaapekto sa mga maliliit na konbensyonal na makinang turbo na ginagawang mas natural at progresibo ang tugon. Pwesto 5. Nissan Frontier. Ang Nissan Frontier ay ganap na binago mula sa simula para sa modelong 2026 na may mga dramatikong pagbabago sa lahat ng aspeto. Ang makinang turbo diesel na 2.4 na litro ay gumagawa sa pagitan ng 145 at 204 na kabayo ng lakas ayon sa bersyon at merkado. Ngunit ang tunay na revolusyonaryo ay ang bersyong hibrida enchufable na darating sa mga piling merkado tulad ng Europa, Estados Unidos at Australia na may otonomiya sa kuryente. Ang sistema ng traksyon na 4x4 ay makabuluhang pinabuti. Ang chassis ay pinalakas ng bakal na may mataas na tibay. Ang suspensyon ay ganap na na-optimize. Ang disenyo sa labas ay makabago at matapang na may kahangahangang pariya at mga agresibong linyang matitipuno. Ang loob ay sopistikado na may mga materyales na may superior na kalidad na premium. Ang teknolohiyang multimedia ay advanced na may malalaking screen at kumpletong koneksyon. Ang kapasidad ng karga ay 1,000 kilo. Ang kapasidad ng hatak ay 3,500 kilo. Ang tinansyang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 38 at 46,000 dolyar na kompetitibo. Ang Nissan ay nagsasagawa ng isang kabuuang pagbabago na may bersyong hibrida enchufable at makabagong teknolohiya upang muling makuha ang merkadong nawala sa mga agresibong katunggali. Ito ay isang kumpletong transformasyon ng pickup na ito
na naglalagay dito sa isang kompetitibong posisyon laban sa mga itinatag na leader ng segment. Ang bersyong hibrida enchufable ng Frontier ay gumagamit ng bateryang lithium-ion na may humigit kumulang 18 kWh na nagbibigay ng otonomiya na ganap na dekuryente na tinatayang nasa 60 kilometro na sapat para sa tipikal na pang-araw-araw na pag-commute sa lungsod nang hindi gumagamit ng gasolina na dramatikong nagbabawas sa mga gastos sa operasyon. Ang sistema ng karga ay tumatanggap ng hanggang 7 kilowatt na nagpapahintulot ng kumpletong karga sa gabi gamit ang level 2 na charger sa bahay na nakakabit sa garahe o paradahan. Pwesto 4, Isuzu D-Max Arctic Trucks. AT35. Ang Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 ay isang matinding bersyon ng off-road na binuo ng mga espesyalistang taga-Iceland na Arctic trucks na may mga dekada ng karanasan sa mga matitinding ekspedisyon sa polo. Ang mga dambuhalang gulong na 35 pulgada ay nagbibigay ng matinding kakayahan sa paglusong sa malalim na tubig at sa mga imposibleng lupain. Ang suspensyon ay tinaasa ng husto at pinalakas partikular para sa mga lupain na sadyang imposible. Ang makinang turbo diesel na 3 litro ay gumagawa ng 100 at 70 kabayo ng lakas na may maalamat na pagkakatiwalaan ng Isuzu. Ang snorkel ay nagpapahintulot na lumusong sa matitinding lalim nang hindi nasisira ang makina. Ang mga kumpletong proteksyon sa ilalim na gawa sa aluminyo ay nagpoprotekta sa mga mahahalagang bahagi. Ang mga kakayahang todo-terreno ay matindi at natatangi na nagpapahintulot na dumaan sa mga imposibleng lupain para sa mga propesyonal na ekspedisyon sa polo. Ang konstruksyon ay matatag at matindi na idinisenyo partikular para sa mga propesyonal na ekspedisyon sa polo sa Arctic. Ang Arctic Trucks ay may karanasan ng maraming dekada sa pagbabago ng mga sasakyan para sa mga imposibleng lupain sa Arctic. Ang loob ay functional at basic na nakatuon sa tibay na may kasamang mga propesyonal na kagamitan sa pag-recover. Ang tinansyang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 55 at $65,000 sa isang eksklusibo at limitadong edisyon. Ang Isuzu ay nag-aalok ng isang matinding bersyon ng propesyonal na off-road na may mga kakayahang sadyang walang katulad para sa mga lupain na sadyang imposible. Ito ang perpektong pickup para sa mga seryosong ekspedisyon sa mga pinakamalayo at pinakamalalang lugar sa planeta, kabilang ang mga rehiyong polo sa Arctic, kung saan ang pagkakamali ay nangangahulugan ng panganib sa buhay. Ang Arctic Trucks ay may higit sa 3 dekada ng karanasan sa pagbabago ng mga sasakyan, partikular para sa mga matitinding ekspedisyon sa polo sa Arctic at Iceland, na gumagana sa mga pinakamalalang kondisyon sa planeta, kung saan ang temperatura ay umaabot sa 40 grado sa ilalim ng zero. Ang kumpanya ay bumuo ng metodolohiyang napatunayan ng husto upang baguhin ang mga konbensyonal na sasakyan tungo sa mga makinang may kakayahang dumaan sa mga imposibleng lupain. Nasisira sa mga standard na sasakyan agad-agad na magdudulot ng mga sakunang pagkasira sa mechanical. Pwesto 3, Toyota Hilux. Ang Toyota Hilux ay ang ganap na alamat na dumarating kasama ang ika-9 na henerasyon nito at isang malalim na pagbabago na may malinaw na pokus sa katatagan, kahusayan at revolusyonaryong elektripikasyon. Ang makinang turbo diesel na 2.8 litro ay pinagsama na ngayon sa sistemang hybrid na magaan na 48 voltyos na nagbibigay ng pinabuting kahusayan at karagdagang lakas. Ngunit ang tunay na revolusyonaryo ay ang bersyong 100% na dekuryente na ipinakita. Ito ay may bateryang 59 na kWh na may kabuuang traksyon sa pamamagitan ng mga dekuryenteng edge at tinansyang otonomiya na 240 kilometro. Hindi ito isang pickup na idinisenyo para sa mahabang biyahe.
kundi para sa partikular na trabahong urbano at industrial. Ang chassis na Largueros ay makabuluhang pinalakas. Ang platform ay na-update na nagbibigay ng mas mataas na rigidez estruktural at katatagan. Ang laki ay bahagyang lumaki. Ang disenyo ay agresibo at makabago na may harapang mas aerodinamiko. Ang loob ay may mga premium na materyales na nag-aalis ng mga murang plastik. Ang teknolohiya ng seguridad ay advanced na may otomatikong pagpreno at kontrol de crucero adaptatibo. Ang kapasidad ng karga ay 1 tonelada. Ang kapasidad ng hatak ay 3,500 kilo. Ang tinantyang presyo ay nagsisimula malapit sa $48,000 depende sa bansa at bersyon. Ineelektrisidad ng Toyota ang Hilux sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito. Ito ay hybrid na magaan at purong dikuryente na sinusubok ang hinaharap. Ang maalamat na pagkakatiwalaan ay nananatili na may mga unit na dokumentadong lumalampas sa 700,000 kilometro. Hindi ito bigla ang pagbili. Ito ay pamumuhunan para sa pagkakatiwalaan at mataas na halaga sa muling pagbebenta. Ito ang pangatlo dahil sa huling kontra-atake na inilulunsad ng Toyota upang mapanatili ang pang-ingibabaw sa segment ng mga pickup na may katamtamang laki sa buong mundo. Ang sistemang hybrid na Swave na 48 volts ng Hilux ay gumagamit ng motor generador na nakasama na pumapalit sa tradisyonal na konbensyonal na alternador. Ang sistemang ito ay maaring magbigay ng tulong na dikuryente na humigit kubulang 15 kabayo at 50 Newton metro habang bumibilis, bukod sa pagkuha ng inertsya habang bumabagal sa pamamagitan ng regenerative braking na muling nagkakarga sa compact na bateryang iones de litio na estratehikong nakalagay. Ang sistema ay nagpapahintulot sa makinang diesel na ganap na mamatay sa panahon ng matagal na paghinto sa mga trapiko sa lungsod na nagbabawas ng konsumo at emisyon sa siksik na trapiko kung saan ang mga pick-up ay tradisyonal na hindi mahusay. Ang bersyong ganap na dikuryente na inanunsyo ng Toyota ay gagamit ng arkitektura ng bateryang modular na binuo kasama ang Panasonic na nagpapahintulot ng mga pabago-bagong pagsasayos ayon sa mga pangangailangan ng saklaw at gastos na partikular sa bawat merkado. Inaasahan na ang bersyong dikuryente ay mag-aalok ng otonomiya na higit sa 500 kilometro na may bateryang humigit kumulang 80 kWh gamit ang kimika ng mga selda na NMC ng huling henerasyon. Pwesto 2, Isuzu D-Max. Ang Isuzu D-Max ay isang pickup na may inhenyeryang industrial na inilapat sa pang-araw-araw na paggamit. Ito ay naiiba. Hindi ito idinisenyo upang humanga sa pamamagitan ng elektronika o mga hindi kinakailangang dekorasyong ilaw. Ang makinang turbo diesel na 3 litro ay gumagawa ng 190 kabayo ng lakas at 450 Newton metro ng torque. Ito ay maalamat sa buong mundo sa paglampas sa 500,000 kilometro nang walang malaking problema kapag napananatili ng tama. Ang transmisyon na manual na may 6 na bilis ay mas gusto. Mayroon ding automatic na magagamit. Ang bersyong dikuryente ay may bateryang 67 kWh na may 2 makinang dikuryente, isa bawat edge, na nakakamit ang permanenteng kabuuang traksyon. Gumagawa ito ng 174 na kabayo at 325 Newton metro ng torque. Ngunit ang kahanga-hanga ay pinapanatili nito ang kapasidad sa trabaho, 1 tonelada ng karga, at hanggang 3.5 tonelada ng hatak, isang bagay na napakakaunting dikuryenteng pickup ang makakapag-alok na yon. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng $38,000 at $60,000 depende sa merkado at bersyon. Hindi ito kasing mahal ng Hilux na may kumpletong kadamitan at hindi rin kasing mura ng Suzuki Carry ng unang lugar. Ito ay nasa gitnang bahagi
kung saan mahalaga ang inaalok mo para sa binabayaran mo. Narito ang datos na marami ang nakakalimot o hindi alam. Ang maalamat na Chevrolet D-Max ng mga nakaraang taon na may sikat na pagiging indestructible ay hindi ginawa ng Chevrolet. Ito ay ginawa ng Isuzu. Doon nagmula ang matinding reputasyon nito. Ang Isuzu ay isa sa ilang tatak na Hapones na gumagawa pa rin ng mga pickup na may kaisipan ng komersyal na truck. Hindi nais ng Isuzu na maging pinakamaganda o pinaka-technological sa segment. Nais nitong maging pinakamapagkakatiwalaan sa lahat. At dahil doon, para sa maraming eksperto, ang D-Max na ito ng 2026 ang pinaka-logical na Hapones na pickup sa kasalukuyang merkado. Ang makinang turbo diesel na 3 litro ng Isuzu ay isang ebolusyon ng maalamat na makinang 4 na JJ1 na nasa produksyon sa loob ng halos 2 dekada na may mga patuloy na pagpapabuti na nagpapakinis sa pagkakatiwalaan at kausayan. Ang bloke ay gawa sa bakal na fundido na may kapal ng dingding na lubang makapal na nagpapahintulot ng maraming rektifikasyon, habang muling binubuo ng hindi pinapalitan ang buong bloke na nakakatipid ng libo-libo sa mga gastos ng malaking pagkukumpuni. Ang kulata ay gawa sa aleasyon de aluminio na may disenyong fluho krusado na nagpapabuti sa pagpapalamig ng mga critical na valve de escape na gumagana sa matitinding temperatura na higit sa 800 grado Celsius. Ang mga injector ay may disenyong piezoelektriko ng huling henerasyon na may napakabilis na tugon na nagpapahintulot ng maraming injeksyon bawat siklo. Pre-injeksyon upang painitin ang silid. Injeksyon piloto upang simulan ang pagsulog ng swab. Pangunahing injeksyon para sa lakas at post-injeksyon para sa regenerasyon ng filter ng mga partikula. Pwesto isa, Honda Ridgeline Sport. At narating natin ang ganap na numero 1 na nanggugulat sa buong merkado. Ang Honda Ridgeline Sport. Ang natatanging bersyong pang-sports na pinagsasama ang dynamicong performance at ang maraming gamit na practical na utilidad araw-araw. Ang makinang V6 na 3.5 litro ay gumagawa ng 280 kabayo ng lakas na may agarang tugon na katangian ng Honda. Ang suspensyong pang-sports ay partikular na ikinalibrate para sa maliksi na pagmaneho na maihahambing sa mga pino na sedanes deportivos. Ang disenyo ay agresibo na may mga natatanging biswal na elementong pang-sports. Ang sistema ng traction integral ay pamantayan na nagbibigay ng permanenteng traksyon. Ang transmisyon na automatic na may siyam na bilis ay swab na may partikular na modo deportivo. Ang loob ay pino na may mga premium na materyales na may mataas na kalidad. Ang teknolohiyang Honda Sensing ay kumpleto sa lahat ng mga advanced na sistema ng seguridad. Ang trunk sa loob ng kama ay nagbibigay ng pinakamataas na versatility na natatangi sa buong segment. Ang pagmaneho ay maihahambing sa mga sedanes deportivos. Ang kapasidad ng karga ay sapat para sa gamit pang rekreatibo-deportivo. Ang kapasidad ng hatak ay sapat para sa mga kagamitang pang-sports at mga magaan na lansa. Ang tinantyang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 48 at 58,000 dolyar na ganap na makatarungan. Ang Honda ay nag-aalok ng isang natatanging pickup na pang-sports na sinusuportahan ng maalamat na pagkakatiwalaang napatunayan sa loob ng maraming dekada at inobasyon sa functional na disenyo. May mga unit na dokumentadong lumalampas sa 300 at 50,000 kilometro nang walang makabuluhang problema na nagpapatunay ng matinding tibay na katangian ng Honda. Ito ang numero 1 dahil kumakatawan ito sa ganap na sorpresa ng merkado. Pinagsasama nito ang performance, utilidad, pagkakatiwalaan at inobasyon sa isang natatanging pakete na walang ibang pickup ang makakagaya. Ito ang perpektong pagpapakita ng mga Hapones na pickup ay hindi lamang nangihibabaw sa mabigat na trabaho. Maaari rin silang maging kapanapanabik, pang-sports at practical ng sabay-sabay.
Ang mga Hapones ay nagulunsad ng isang mapanirang kontra-atake na may advanced na elektripikasyon, mga hybrid na magaan, mga hybrid na enchufable, at mga purong dikuryente. Ngunit matalino nilang pinananatili ang mga tradisyonal na opsyong diesel at gasolina para sa mga merkadong nangangailangan pa nito. Ang mga tatak na Tsino ay pansamantalang nakakuha ng lupa sa pamamagitan ng agresibong presyo at kinopyang teknolohiya ng walang tunay na inobasyon. Ngunit ang mga Hapones ay sumasagot gamit ang tunay na superior na inhenyeriya at napatunay ang tunay na tibay na may mga unit na dokumentadong regular na lumalampas sa 500 at hanggang 700,000 kilometro.